Hello, mga kamaster, maraming salamat po sa lahat ng tumatangkilik ng Number 1 Supreme Warrior. Paki-follow and subscribe mga master para sa mga susunod pang mga kabanata. Number 1 Supreme Warrior. Kabanata 1. Sa hangganan ng Timog Kanluran. Huminahon ang digmaan sa pagitan ng siyam na lalawigan. Ang mga kuta ay sinigurado. Ang bawat isa sa hindi masisira na mga kuta ay itinanam. Takot sa mga kalaban. Sa sandaling iyon, sa loob ng isa sa malalaking gusali, pinagmamasdan ni Ruler ang isang binata. Napalukot ang mukha niya. Ikaw ba talaga? Nagpaplanong bumalik sa Middle Province. Gusto mong panatilihin ang posisyong ito. Ng Supreme Warrior isang sikreto sa ngayon. Bilang pinuno, tinitigan ng matanda. Ang mga mata ng lalaking nasa harapan niya. Puno ng paggalang ang kanyang tingin. Sa likod. Ang binata ay ang kamakailang pinahiran ng 9 Great Gods of War. Ang siyam na dakilang Diyos ng digmaan ay karapat-dapat. Sa loob lang ng 5 taon, sila. Malaki ang naiambag. Ang kanilang pag-iral ay nagdulot ng takot sa puso ng kanilang mga kaaway. Ang 9 Great Gods of War ay binigyan ng opisyal na titulo bilang Gods of War. Tinamasa nila ang walang katumbas na kapangyarihan at kayamanan, at malapit nang bumalik sa ang siyam na lalawigan, ang bawat isa ay namumuno sa kani-kanilang lalawigan. Nagkaroon sila ng kapangyarihang magpasya sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang siyam na dakila. Mapagpakumbaba na tumayo ang mga Gods of War sa likod ng binata. Fainwood, ang isa. Ipinagkaloob ni Daxia na may titulong Supreme Warrior. Ang kanyang autoridad ay higit pa sa mga Diyos ng digmaan, ang pinakadakilang. Nagulat si Daxia. Ang orihinal na binalak ng media na opisyal na ipahayag ang mga pagkakakilanlan ng siyam. Mga dakilang Diyos ng digmaan kasama ang kataas-taasang mandirigma. Gayunpaman, para sa ilan. Dahilan, inihayag lamang nila ang pagkakakilanlan ng siyam na dakilang Diyos ng digmaan. Kung tungkol sa pagkakakilanlan ng Supreme Warrior, ito ay naging isang misteryo. Manam, nagtataka ako. Kamusta na kaya si Selena ngayon? Since it's settled here, hindi na nila ako kailangan. Hindi na. Ang pahiwatig ng isang magiliw na ngiti sa wakas ay lumitaw sa pait ng lalaking iyon. Mukha. Si Selena ay kanyang babae, kanyang asawa. Master, pwede ba kaming sumama sa iyo para magkita? Asawa ng aming amo. Sa likod niya, isa sa siyam na dakilang Diyos ng digmaan, si Abner. Tanong ni Young. Kung nalaman ng mga tao na ang siyam na dakilang Diyos ng ang digmaan sa likod ni Fane, kasama ang kanilang natatanging paglilingkod, ay ang kanyang mga alagad, na alam mo ba kung ano ang magiging reaksyon nila? Pag-usapan natin yan sa ibang pagkakataon. Napabuntong hininga si Fane, tila nahuhulog sa mood ng pag-iisip. 5 taon na ang nakalilipas, ang mga kaaway ay nag-counter-attack. Si Daxia ay dumanas ng matinding pagkalugi at na-conscript. Mga mandirigma mula sa buong bansa. Ang pamilya Taylor ng Middle Province ay nakulong ng ilang tukana na pinilit ang pamilya Taylor na magpatala ng isa sa kanilang mga nakababatang henerasyon upang maging halimbawa para sa lungsod ng gitnang lalawigan. Matanda na si Old Master Taylor, kailangang panatilihin ni Master Taylor order, at si Young Master Taylor ay nag-iisa mula sa mas bata henerasyon. Siya lang ang lalaking tagapagmana. Natural, si Old Master Taylor noon. Laban sa pagkakaroon ng kanyang nag-iisang apo na lumaban sa larangan ng digmaan gaya ng kanyang kinatatakutan. Matapos ang kanyang bloodline. Gayunpaman, ang pamilyang Taylor ay hindi maka-atres. Sa labas nito, nagkataon namang sumulpot agad ang delivery boy na si Fane. Luma. Si Master Taylor ay nagkaroon ng biglaang epiphany at pinapakasalan si Fane sa Taylor pamilya sa pamamagitan ng peking kasal sa pangalawang anak na babae ng pamilya Taylor, yun. Pinahintulutan si Fane na magtungo sa larangan ng digmaan bilang kahalili ni Young Master Taylor bilang miyembro ng pamilya Taylor. Siyempre, si Fane ay may sariling kondisyon bilang mabuti. Iyon ay upang bayaran siya ni Old Master Taylor ng $1,000,000 para sa kanya. Paggamot ng may sakit na ina. Napakabilis, ang pangalawang anak na babae ng pamilya Taylor. Napilitang pakasalan si Fane ang delivery boy. Yung simpleng wedding ceremony. Ginawa si Lena Taylor sa biro ng siglo. Sa gabi ng kasal, ang dispirited Selena na uwi sa pagiging ang nagpasimula ng katuparan ng kasal kay Fane matapos malasing. Ang susunod umaga, umiyak siya. Sa parehong umaga, si Fane ay inarkila ng hukbo. Ang paghihiwalay na iyon ay tumagal ng 5 taon. Sa paglipas ng 5 taon, nagkaroon si Fane
Nakaranas ng hindi mabilang na mga sitwasyon sa buhay at kamatayan. Gayunpaman, nagawa niya. Tiisin ang mga paghihirap na iyon sa pag-iisip na hinihintay siya ni Selena sa bahay. Sa loob ng 5 taon, nag-transform siya mula sa B***star na anak ng pamilya tungo sa isang major. Figure, Selena, huwag kang mag-alala. Talagang igagalang ko ang aking responsibilidad. Ikaw, hinawakan ni Fane ang kanyang mga kamao. With the thought of meet Selena soon, his kadalasang tahimik na puso ay nakaramdam ng kirot ng pananabik makalipas ang 4 na araw, Dahan daw ang bumaba ang pribadong eroplano sa Middle Province International Airport. Middle Province. Anong nostalgic na lugar? Pagtapak sa lupaing ito. Muli, ang sulok ng bibig ni Fane ay nagpakita ng pahiwatig ng isang ngiti. Tumingin si Fane kay Lana Zex, pagkatapos ay dahan daw ang sinabi, mula sa sandaling umalis ako sa Southwestern Battlefield, hindi na ako ang Supreme Warrior. Mula ngayon, tawagin mo na lang akong kuya. Oo, mas, Kuya Fane. Tumango si Lana. Na-assign siya sa Middle Province at dito na siya mapupunta. Siya ay masaya na bumalik dito kasama ang kanyang amo. Isang kapansin-pansing Rolls Royce. Nasa labasan ng airport si Phantom na may plakang A99999. Nagkaroon ng isang bodyguard na may salaming pang-araw na magalang na nagbukas ng pinto ng kotse bilang tao. Sa kanyang 40 ay lumabas. Kung sino man mula sa mas mataas na uri ang makakaalam niyan. Ang taong ito ay si Mason Drake, ang pinakamayamang tao sa Middle Province, ang kanilang. Ang mga panga ay tiyak na tatama sa lupa. Isang tao na maaaring pilitin si Mason. Personal pick up him from the airport was obviously no ordinary person. Magiging sulit ang araw na ito kung makikita ko ang mukha ng Reyna ng Impyerno. Mason. Nananaghoy. Alam na alam niya kung ano ang kinakatawan ng isang God of War. Katulad niya. Matapos ang kanyang pangungusap, isang lalaki at babae sa malapit ang lumapit sa kanya. Diyosa ng digmaan, Reyna ng Impyerno, narito si Lana Zex. Bulalas ng isa sa magalang ang mga bodyguard habang nakikita niya sila. Tara na. Inayos ni Mason ang kanyang kamiseta. Sa unang pagkakataon, maingat siyang naglakad patungo kay Lana. Binatanggap ni Mason Drake ng pamilya Drake mula sa Middle Province ang pagbabalik ng Diyosa ng digmaan. Inihanda na namin ang War God's Residence. Para sa'yo, narito ang isang itim na card. Sana ay magustuhan ito ng Diyosa ng digmaan. Pinangunahan ni Mason. Ang kanyang mga tauhan kay Lana, bahagyang yumuko habang binibigyan siya ng isang itim na card, gayunpaman. Kumunot ang noo ni Lana at mahinahong sinabi, medyo maganda ang information source mo. Gaya ng inaasahan sa pinakamayamang tao sa Middle Province. With that said, she casual na tumingin sa black card at malamig na tumawa. Simula nang ikaw ay nagayos ng isang lugar para sa akin upang manatili, obligado ako. Tulad ng para sa card na ito, maaari mong isave ito. Para sa sarili mo. Oo, syempre. Pinunasan ni Mason ang malamig niyang pawis kanina. Naglakas loob na iangat ang ulo. Pagkatapos ay itinago niya ang itim na card. Ito ba, Mason? Tumingin kay Fane habang nagtatanong. Kasama lang namin yan. Sumama sa hukbo. Nagkataon na babalik ako sa Middle Province and we keep each other company. Tuloy na kayo, kukuha ako ng taxi. At bumalik ka na. Bahagyang ngumiti si Fane, saka tumingin kay Lana. Manatiling nakikipag-ugnayan sa telepono. Syempre naman. Tumango si Lana bilang tugon. Nang marinig ang exchange, nilaktawan ang puso ni Mason. Iyon ang pribadong eroplano na ipadala. Ang mga Diyos ng digmaan. Para bumalik ang taong ito kasama ang Reyna ng Impyerno, ang kanyang background ay tiyak na isang bagay na espesyal. Higit pa rito, sa kanyang pagtataka. Puno ng respeto ang paraan ng pagtingin ni Lana sa lalaking iyon. Sa lalong madaling panahon, isang taxi ay nakaparada sa labas ng gate ng isang hilera ng mga vilya. Nandoon ang Taylor. Pamilya ay matatagpuan. Fane, na dumaan sa hindi mabilang na buhay at kamatayan. Sitwasyon, hindi maiwasang mapangiti ng mapait habang nakatingin sa vilya. Mga tarangkahan. Noon, kung hindi dahil sa banta ni Old Master Taylor sa kanyang sariling buhay. Hindi payag si Selena na pakasalan siya. Ito ay dahil din sa ang irresponsibleng pag-uugali ng pamilya Taylor sa kanyang kasal na naging sanhi ng kanya. Upang makaramdam ng pagkabigo, na humantong sa kanyang pagkalasing at pagkabuo. Relasyon sa isang maliit na delivery boy tulad niya. Kahit na ang kasal ay orihinal na isang peking isa na wala ang pagkabirhen ni Selena sa kanya.
Bago lang siya umalis, sinabi niya sa kanya na maghihintay siya sa kanyang pagbabalik. Naantig iyon kay Fane. Lubos. Sa sandaling iyon, sa wakas ay nakabalik na si Fane. Kabanata 2. Habang inaalala ni Fane, isang batang babae na may maruming mukha ang lumakad papunta sa gate at palihim na tumingin sa loob. Medyo payat ang batang babae. Siya daw. 4 o 5 taong gulang na may bahagyang madilaw na kulay ng balat. Mukhang iyon. Siya ay malnourished. Itong batang babae. Ang mga matang iyon ay kahawig ni Selena. Nang makita ang cute na hitsura ng dalaga, hindi napigilan ni Fane ang mapangiti. Isang dalaga nang lumabas ang pamilya Taylor. Napatingin siya sa mga guard na nakatayo sa may pintuan. At hinaila ang batang babae sa kabilang sulok. Sa ilang kadahilanan, marahil dahil sa ang pagkakahawig ng hitsura ng dalaga kay Selena, napukaw ang interes ni Fane. Siya. Dahan daw ang naglakad palapit sa kanila. Pagkatapos ay nasaksihan niyang maingat na mangisda ang dalaga. 2 buns mula sa kanyang mga bulsa at ipinasa ito sa batang babae. Kylie, meron lang 2 ngayon. Salamat, magandang kapatid. Napalunok ng laway ang batang babae. Habang kumakulom ang tiyan niya. Halatang gutom na siya. Bilisan mo. Kumain ka na. Tinapik ng dalaga ang ulo ng dalaga. Buntong hininga, masyadong masama siyang Master Taylor. Hindi. Iuuwi ko ito at kakainin kasama si nanay, lolo. At lola. Kinuha ng batang babae ang mga buns bago ngumiti ng napakaligaya. Para sa kanya, ang 2 tinapay sa kanyang mga kamay ay katulad ng pinakadakilang kayamanan ng mundo. Mabilis na huminto ang isang sports car sa tabi nila na sinundan ng kalahating dosenang Audi A6S din. Ivan Taylor. Nakilala agad ni Fane ang lalaki. Pagkatapos 5 taon, lumaki na siyang Master Taylor. Gayunpaman, ang mga pagbabago ay minimal. Nakakulong pa rin siya tulad ng dati. Hehe, Shona, ano ka ba? Nagtatago doon. Ilabas mo at ipakita mo sa akin. Nakangiting tanong ni Ivan. Mukha. Wala, paulit-ulit na umiling ang dalaga. Samantala, ibinaba ni Little Kylie ang ulo niya na parang nagkamali lang. Kylie, mangyaring sabihin sa akin kung ano ang ipinasa sa iyo ng magandang kapatid na ito. Nakayuko si Ivan. Bumaba at nagtanong sa batang babae. Hindi ko sasabihin sa iyo. Isa kang masamang tao. Isang masamang tao. Itinaas ni Kylie ang ulo habang nakaawang ang labi. Isang masamang tao. Ivan. Tumawa. Sinira ng nanay mo ang pangalan ng pamilya natin Taylor sa pamamagitan ng panganganak. Ikaw. Ang iyong ina ay ang masama. With that said, tumayo si Ivan at binaril A. Tumingin sa 2 gwardya. Shona, ang bastos mo talaga. How dare you pass? Pagkain sa munting B** starred na ito. May death wish ka ba? Ngumiti ng malamig si Ivan. Pagkatapos ay agad na nagpadala ng backhanded na sampal sa mukha ni Shona. Huwag kang magpapaganda. Ate, ang kulit mo. Nang makita iyon, agad na tumakbo ang batang babae at kumapit sa binti ni Ivan na nakagat nito. Napasigaw si Ivan sa sakit at tinulak si Kylie sa sahig. Ipinanganak ka ba sa taon ng aso? Ang wild mo. Aso, how dare you bite me? Sob, isa kang masamang tao. Ikaw ay masama. Itinulak si Kylie sa sahig at nagsimulang umiyak. Narito ang mga buns. Binigay sa'yo ng maganda mong kapatid. Halika, kainin mo. Ikaw at ang iyong magandang kapatid na babae makakuha. Tig-iisa. Pagkatapos ay inihagis niya ang mga buns sa sahig at tinapakan ang mga ito gamit ang kanyang katad na sapatos. Pagkatapos ay sinabi ni Ivan, kung hindi ka kumain, babuliin ko ang kanyang mga kamay at sayo din. Young master, kakainin ko. Huwag gawing mahirap para sa maliit. Pakiusap. Pakiusap ko sa iyo. Si Kylie ay anak pa rin ni Miss Selena. Si Selena ay pinsan mo. Lumuhad si Shona sa sahig at hinawakan ang mga buns habang nakatingin sa mataas at makapangyarihang si Ivan Taylor na may nakakaawa na ekspresyon. Anak ni Selena. Nang marinig ang mga salitang iyon, nabalisa ang isip ni Fane. Paano nagkaroon ng anak na babae si Selena? Higit pa rito, si Selena ay anak ni Master Taylor. Paano magiging parang pulubi ang kanyang anak? Di ba sabi niya? Nahihintayin niya ako. Hindi kaya nagpakasal ulit siya ng ganoon kabilis. Napunta ako sa digmaan. Namula ang mga mata ni Fane. Tumawa siya ng mapait sa kanyang puso at pakiramdam niya ay walang muwang. Walang muwang niyang akala na hihintayin talaga siya ni Selena.
Haha, matagal nang namatay ang kanyang ama sa larangan ng digmaan kung sino ang nakakaalam kung ilan. Taon. B** starred lang ito. Furthermore, we initially arranged for Selena. Para pekay ng kasal niya sa walang kwentang delivery boy na iyon. Lumalabas na mayroon talaga siya. Nabuntis sa anak ng basurang iyon. Sinabi namin sa kanya na ipalaglag ang sanggol ngunit siya. Nagpumilit na panatilihin ito. Ang kanyang kapalaran ngayon ay karapat-dapat. Ito ang kapalaran ng isang taong dudungisan ang pangalan ng pamilya natin. Tumawa ng malakas si Ivan. Sa puntong iyon, ang puso ni Fane ay nasa kaguluhan. Ang maruming batang babae na ito ay may tagpi-tagpi. Damit ay ang kanyang sariling anak na babae. Naikuyom niya ang kanyang mga kamao habang ang galit ay pumaibabaw sa kanya. Ano nga ba ang naranasan ni Selena sa nakalipas na 5 taon? Kumakain ka ba nito? Kung hindi mo ito kakainin, huwag mo nang isipin ang pag-alis. Hinawakan ni Ivan ang isa sa dirty buns na tinapakan niya at binuhat si Kylie gamit ang isang kamay. Siya pagkatapos ay pinalamanan ang tinapay sa bibig ng batang babae. Sob, ang laking hamak mo, hindi ako kakain. Hindi ako kakain, ang mga paa ng batang babae ay sumipa sa hangin, isa sa kanila. Paglupag sa damit ni Ivan. Moherf *sapper, humihingi ka ng kamatayan, ikaw ba? Alam mo ba kung gaano kamahal ang damit ko? Tiningnan ito ni Ivan, sa kapilit. Tumabi kay Kylie. Hayop ka. Siya ang iyong pamangkin. Nagumbok ang mga ugat ni Fane. Kanyang mga templo. Si Kylie ay maliit. Kung siya ay itinapon ng ganoon at tumama sa lupa. Paano siya magiging maayos? Gumawa siya ng isang hakbang pagkatapos ay naging malabo at lumitaw. Sa harap ni Ivan. He then extended his arms to catch Kylie who was just itinapon. Nagulat si Kylie. Binuksan niya ang kanyang malalaking mata. At tinitigan ang mukhang matapang na lalaki. Tito, sino ka? Kylie. Nakatitig kay Fane, halatang takot. Huwag kang matakot, Kylie. Walang maglalakas loob. Ay bully ka, o ang nanay mo, sa hinaharap. Ang puso ni Fane ay nanginginig bilang isang pamilya. Nahuhulog ang pakiramdam sa kanya. Ito ay ang kanyang sariling anak na babae. Ito ang kanyang anak na babae. Kasama si Selena. Sino ito? How dare you duok your nose in the negosyo ng pamilya Taylor? Labis na naasar si Ivan matapos mabigla. Sa loob ng 5 taon, nagkaroon ng malaking pagbabago si Fane. Siya. Nagbago mula sa isang ordinaryong delivery boy tungo sa nag-iisang supremo. Mandirigma ng Daxia. Hindi siya nakilala ni Ivan sa maikling sandaling iyon. Talagang nasasangkot ako sa bagay na ito ngayon. Sinipon siya ni Fane. Liwanag na nakasisilaw. Ang kanyang aura na nabahira ng hindi mabilang na pagdanak ng dugo ay naging dahilan ni Ivan. Umatras ng ilang hakbang dahil sa takot. Kylie, huwag kang matakot. Paprotektahan kita. Magiliw na tiningnan ni Fane si Kylie sa kanyang mga bisig pagkatapos ay marahan itong ibinalik. Ang lupa. Anong ginagawa mo habang nakatulala? Puntahan mo na siya. Mga paa. Sa pagtingin sa matataas at malalakas na gwardya, nakaramdam ng tiwala si Ivan. Brat. Bastos ka talaga. How dare you stick your nose in young master? Bagay kay Taylor. Pinalibutan si Fane ng halos 100 eksperto. Bang, bang. Putok. Sa kasamaang palad, bago pa malinaw na makita ni Ivan, lahat ng mga gwardya ay nagsisinungaling. Sa lupa. Nabali ang kamay ko. Ang binti ko. Ang paa ko. Kasama ang mga bantay. Nakahiga sa sahig, natakot si Ivan at nawala ang kulay sa kanyang mukha. B. Brat? Sino ka? Ako ang young master ng pamilya Taylor. Ang mga bagay ay hindi. Tama ang tama para sa iyo kung nasaktan mo ako. Napalunok ng mariin si Ivan, ang boses niya. Nanginginig. Sino ako? Hehe. Ako ang pumunta sa larangan ng digmaan sa iyo. Lugar. Nakakatakot ang tingin ni Fane. Ivan Taylor, ipinaglaban ko ang laban mo. Ikaw at hinarap ang kamatayan sa iyong kahalili. Mayroong 12 beses kung saan ako. Halos mawala ang aking buhay, ngunit narito ka, pinapakain ang aking anak na babae ng isang tinapay na. Natapakan mo. Why ikaw si Fane? Imposible. 5 taon na ang nakalipas. Nang walang balita, paano ka nakabalik na buhay? Natakot si Ivan. Walang kaalam-alam. Hindi lang ang pamilya Taylor, kundi ang mga tao sa Middle Province City. Akala ko namatay na si Fane. Ayon sa mga ulat, ang labanan ng ilang taon na ang nakaraan ay masyadong brutal na may napakaraming nasawi. I'm sorry.
Pero tadhana. Nasa tabi ko. Hindi ako pwedeng mamatay. Ngumisi si Fane, saka agad siyang pinaulanan ng sipa. Napaluhod si Ivan sa lupa. Ang sakit ng tuhod niya na dulot nito. Sumigaw sa sakit, kainin mo yang dalawang tinapay. Kung hindi, wala akong pakialam kung kay Selena ka. Pinsan mo man o hindi, katayin kita gaya ng hayop mo. Kinuha ni Fane ang dalawa. Mga tinapay na natatakpan ng dumi at inihagis ito sa harap ni Ivan nang walang awang nakatingin. Kanyang mga mata. Kabanata 3. Fane, nababaliw ka na ba? Huwag kalimutan ang iyong sariling pagkakakilanlan, ikaw lang. Isang taong nagpakasal sa aming pamilya. Huwag mong isipin na dahil lang sayo. Naging sundalo sa loob ng ilang taon, maaari mong paglaruan ang maliit na iyon. Dagdag lakas. Nagnganga si Ivan at sinubukang tumayo. Bang! Fane! Tumugon ng isang sipa at itinulak siya pabalik na inaalis ang alikabok sa lugar. Ako ay hindi na uulitin ang mga sinabi ko. Itinapat ni Fane ang isang paa sa likod ng kamay ni Ivan. Ah! Sigaw ni Ivan. Pakiramdam niya ay nadudurog ang kanyang mga buto. ****, itinaas ni Ivan ang kanyang ulo at natakot na hindi makapagsalita nang tumingin siya. Optimate Fane's merciless glare. Kumakain ka ba o hindi? Kung ayaw mo, papatayin kita ngayon din. Malamig na deklara ni Fane. Kumain ka na, kakainin ko. Sa pagkakataong ito, takot na takot si Ivan kay Fane. Kahit ayaw ng puso niya, siya. Hindi napigilang kumagat sa mga bonds na natatakpan ng dumi, at isinilid ito sa kanya. Bibig. Shona, salamat sa pag-aalaga mo kay Kylie. Nandyan ba si Selena? Fane. Lumapit sa kasambahay, naalala na si Shona ay dating kay Selena. Personal maid na napakalapit sa kanya. Miss ay ipinatapon mula sa pamilya Taylor. Tutol ang pamilya sa panganganak nila ni Kylie. Sumuwi sa kanila, kaya naman, napuno ng luha si Shona habang siya ikinwento ang pangyayari. Tara na, dalhin mo ako sa kanya. Binuhat ni Fane si Kylie. Kylie, walang maglalakas loob na pumili sa iyo sa hinaharap. Ang ganda ate, WW Siya ba? Natakot si Kylie sa eksena kanina. Obvious naman na siya. Takot pa rin. Kylie, siya ang tatay mo. Tawagan mo si Daddy. Hindi siya patay. Siya ay pabalik. Napaiyak si Shona habang nagpapaliwanag. Sa nakalipas na 5 taon, si Selena. Ang buhay ay kakilakilabot. Why ikaw ba talaga ang daddy ko? Kylie pursed her lips as nagliwanag ang kanyang mga mata. Sabi nila patay na ang daddy ko. Akin ka ba talaga? Tatay. Sinabi sa akin ni mommy na tiyak na buhay pa si daddy, sabi sa akin ni mommy. Na kung bumalik si daddy, hindi na natin kailangang mamulot muli ng basura. Napaiyak si Fane. Kaagad, sa kabila ng kanyang 7 talampakang taas at pagiging nag-iisang supremo. Mandirigma ng Daxia, ang kanyang mga mata ay namula sa luha. Shona, why ikaw dapat gawin ang iyong pagpili ng maayos. Kung maglakas loob kang lumabas sa aming Taylor residence, mawawalan ka ng trabaho. Dapat alam mo kung gaano karaming tao ang ipinaglalaban. Ang pagkakataong maging maid ng pamilya Taylor. Sigaw ni Ivan pagkatapos niya sa wakas. Natapos ang 2 bonds. Puno ka ng kalokohan. Sinapak siya ni Fane. Pinadala siya ng ilang metro ang layo. Nagluwa si Ivan ng isang subo ng dugo at nahimatay. Mabuti. Karapat-dapat itong mabangis na ito. Excited na sigaw ni Kylie. Nasaksihan niya ang eksena. Ayoko sa trabahong ito. Tara na. Master Fane, gagawin ko. Dalhin mo ang iyong Miss Selena. Pinatibay ni Shona ang kanyang puso pagkatapos ay tumingin kay Kylie. At nagtanong, Kylie, bakit hindi mo binabati ang daddy mo? Ibinaba siya ni Kylie. Ulong walang hiya. Pagkaraan ng ilang sandali, sa wakas ay nagsalita siya sa isang matamis na inosente. Boses, Daddy, good girl. Tingnan mo, nababalot ng dumi. Tara na, gagawin ko. Maglinis ka na at bumili ng malinis na damit. Magiliw na hinalikan ni Fane si Kylie. Sa noo, pakiramdam niya ay uminit ang buong puso niya. Ito ay kanyang sarili. Laman at dugo. Napakabilis, dinala ni Fane sina Shona at Kylie sa pinakamahusay. Paliguan sa gitnang lalawigan. Master, napakamahal dito. Mahinang paalala ni Shona sa kanya. Ang aking anak na babae ay karapat-dapat na masiyahan sa ganoon. Paggamot, hindi tumangala si Fane. Nanatili ang kanyang mapagmahal na titig. Nakatutok kay Kylie na nasa braso niya. Sir, naliligaw po ba kayo? Ginagawa nitong banyo. Hindi malugod na mga pulubi.
Nang makarating sila sa pinto, tumawa ang isang server. Napatingin siya sa maruming mukha ni Kylie. Napuno ng disgusto ang kanyang tingin. Alam ko. Mahigpit na nagbabala si Fane, bibigyan kita ng 10 minuto. 10 minuto. Yung iba. Nag-ulo ang party, 10 minuto upang linisin ang lugar na ito. Kailangan kong ibigay ang aking. Mahal na anak, maligo ka na. Tumawa ang server. Sir, nagbibiro ka ba? Kami. Nag-aalok ng mga individual na paliguan para sa higit sa 1,000 tao, at hindi kasama iyon. Iba pang aktibidad. Maliban kung mayroon kang humigit kumulang 80,000 bucks, natatakot ako na ikaw ay. Nangangarap lang na alisin ko ang lugar na ito. Pagkasabi nito, ang server. Huminto sandali bago nagpatuloy, pagtingin mo, hindi. Isang tao na kayang kumita ng ganoon kalaking pera. Higit pa rito, kahit na mayroon ka. Ang pera, hindi mo maasahan na ibibigay namin ang aming serbisyo sa isang pulubi, tama ba? Nagdilim ang ekspresyon ni Fane. Ang paligid ay tila bumaba ng kaunti. Degree. Sabihin mo ulit yon. Napakarumi ng anak mo. Hindi ba siya pulubi? Bang! Pinalipad ang server ng may sipa, F*** ka, ano ang sinusubukan mong gawin? Alam mo ba kung anong lugar ito? Umakyat muli ang server. At sumigaw, guys, may naririto para manggulo. WTF, itong lugar na ito. Sa ilalim ng jurisdiction ng pamilya Clark. Baliw ba ang lalaking ito? Naglakas loob siyang magsimula. Problema dito. Tama iyan. Wala tayong magagawa kung nandito siya para ligawan ang kamatayan. Ilang mga customer ang umiling habang nasaksihan ang eksena. Ang isa ay dapat. Alam na ang mga mararangyang bathhouse na tulad nito ay natural na sinusuportahan ng makapangyarihang puwersa. Sa lawak na maaaring magkaroon sila ng kapangyarihang magdulot ng buong gitnang lalawigan upang manginig sa ilalim ng kanilang mga paa. Sa lalong madaling panahon, isang grupo ng sumugod ang matipunong mga lalaki. Sino ang nangahas na gumawa ng kaguluhan sa ating lugar? Isa sa sigaw nila, siya ay isang matipunong lalaki. Ang teritoryong ito ay pag-aari ng Clark. Pamilya, ang lakas ng loob mong gumawa ng gulo dito. Sabi ng isa pang lalaki. Hindi pulubi ang anak ko. Okay lang kung ipahiya mo ako. Kung may manggahas. Para saktan ang anak ko, hindi magiging maganda ang resulta para sa kanila. All these years, kanya. Ang anak na babae ay malamang na dumanas ng maraming paghihirap. Umaasa lang si Fane. Bumawi sa kanya at kay Selena. Anak, ikaw pala. Napaka-daring mo. Ikaw ba? Alam mo kung sino ako. Ako si Black Dragon ng Middle Province, General ng Clark. Pamilya, lumuhad at aminin ang iyong mali ngayon, pagkatapos ay lumayas ka sa akin. Paningin. Ang aking establishmento ay hindi nagsisilbi sa mga taong walang pananamit, at hindi rin kami naglilingkod. Mabahong pulubi. Siguradong pulubi ang anak mo, ang matipunong lalaki. 2 hakbang pasulong na may pagmamalaki sa mukha. Ano, siya ay Black Dragon. I heard that he's a fearsome fighter. Lahat ng kanya. Ang mga tagumpay ay nagmula sa kanyang mga pagpatay. Minsan, nagawa niyang pumatay ng mahigit 100 tao at iniligtas ang buhay ni Master Clark. Ang kwentong iyon ay kumalat sa buong kalye. Napaatras ng ilang hakbang ang ilang nanunood na nakaramdam ng takot. Naramdaman nila pakiramdam ng pangamba ay umuusbong mula sa loob. Gusto mo lumuhad ako sayo. Fane. Ay namangha. Natatakot ako na ang isa na nangahas na lumuhad sa akin ay hindi ipinanganak. Nakalimutan ko na kung ilang tao ang napatay ko. Kawili-wili. Ikaw. Direct off in front of me. Hahaha, natatakot ako na hindi ka pa pinanganak. Noong sinimulan kong tagay ng iba gamit ang aking saber. Tumawa si Black Dragon. Malakas. I'm sorry anak, alam na alam ko kung gaano karaming mga taong may dakilang kapangyarihan doon. Ay nasa Middle Province. Nagkataon lang, wala ka sa listahang iyon. Ngayon, makikilala mo ako. Nang matapos niya ang kanyang pangungusap, may isang flash ng liwanag. Bumagsak ang Black Dragon ng ganoon lang. Nanatili ang Black Dragon. Nakahiga sa lupa, ang kanyang mga mata ay puno ng pagtataka. Wala na siya. Paghinga, binalot ng katahimikan ang paligid. Ito ay masama. Bibi Black Dragon ay patay. May sumigaw sa takot pagkatapos tingnan. Kabanata 4, 6 minutes na lang. Ay clear ang venue na ito. Dahil nasaktan ka lang, huwag. Kahit naisipin ang tungkol sa pagsingil ng bayad. Malamig na tinitigan ni Fane ang natitirang mga tao.
Kahit na sila ay matigas din, sila ay walang kumpara sa itim na dragon. Wala ni isa sa kanila ang nang-ahas na tingnan si Fane sa mata. Lahat, umalis na kayo. Kaagad o kung hindi, nagsisigawan agad sila. Yung iba, halatang takot na takot ang mga customer kanina at nagtakbuhan na parang buhay nila. Nakasalalay dito, hindi nila makita kung paano namatay ang Black Dragon. Ito ay bilang. Kahit na may nangyaring supernatural. Wala pang 1 minuto, ang kabuuan. Walang laman ang banyo. Isang magandang babaeng server ang mahinhin na lumabas. Sinenyasan ng mga bouncer at nag-aalalang nagtanong, Sir, titida. Walang laman ang lugar. Paano ka namin maglilingkod? Kumuha ka ng isang set ng branded na damit. At isang masaganang pagkain para sa aking anak na babae. Kung hindi, huwag mo nang isipin na umalis. Buhay dito. Binuhat ni Fane si Kylie sa loob, dahilan para mapunta ang server at mga bouncer. Maubos ang kulay sa kanilang mga mukha. Siyempre, sir, aabot tayo nito. Kaagad, nakabawi sa kanyang pagkatulala ang magandang babaeng server at yumuko ng malalim sa likod ni Fane. Dinala ni Fane si Kylie sa paliguan at hinubad niya ang lumang maruruming damit. Napaawang ang sulok ng kanyang bibig. Kylie ay natakot, may ilang galo sa kanyang malambot na balat. Kylie, si Daddy. Tinatakot kita kanina. Magiliw nang umiti si Fane kay Kylie habang halos kumawala ang luha. Kanyang mata, Daddy, ang galing mo pero nakakatakot din. Kinagat ni Kylie ang kanyang labi. Pagkatapos ay sumilip ng mabuti. Nakakatakot, natigilan si Fane. Si Kylie noon. 4 na taong gulang pa lamang. Iyon ay isang edad kung saan sila ay pinaka-inosente, ngunit siya. Kumilos sa harap niya at nakapatay pa ng tao. Sa kanya, pagpatay. Ang isang solong tao ay walang pinagkaiba sa pagkain o pag-inom. Gayunpaman, kay Kylie. Iyon ay, sige, si Kylie, simula ngayon, hindi na magiging kakilakilabot si Daddy. Gayunpaman, masasamang tao iyon at nararapat silang parusahan. Fane. Maingat na tinulungan si Kylie sa pagligo. Mula ngayon, kukunin na kita at ikaw. Maginhawa ang pamumuhay ni nanay. Si Kylie ay maaaring magkaroon ng komportableng buhay tulad ng iba. Mga bata. Ang batang babae ay tila nalilito. Sa tabi nila, ngumiti si Shona. Master, gusto mo bang tawagan si Miss Selena? Kung alam niya na ikaw. Bumalik, tiyak na matutuwa siya. Hindi na kailangan. Malapit na tayo. Fane. Mahinahong sinabi, Shona, mula ngayon ay ipagpapatuloy mo ang pag-aalaga kay Selena. At si Kylie, huwag kang mag-alala, hindi ko titigilan ang sweldo mo. O tama, narinig ko. Na ang mga retiradong sundalo ay binibigyan ng disenteng pensiyon. Ang pinakamababa ay usap-usapan. Na nasa 10 hanggang 20,000 bucks. Master, magkano ang makukuha mo? Mabilis na may naisip si Shona, saka tumawa. Masyado akong malapit kay Miss Selena. Ito ay para sa pinakamahusay na maaari kong pangalagaan si Miss Selena. Tungkol naman sa sweldo. Ayos lang basta may sapat akong mabuhay. Hehe, sapat na. Fane. Tinuwanan ito. Para sa kanya, walang halaga ang pera. Kaya niyang palitan ang pinakamayaman. Tao sa Middle Province na may isang tawag lang sa telepono kung gusto niya. Shona. Nag-isip sandali, saka muling nagsalita. Oo, Master Fane. Ang apelyido ni Kylie ay Taylor. Hindi ito matutulungan. Ang iyong mga in-laws ay maalalahanin. Ang dati mong status at akala mo hindi ka nakarating. Oh, Fane. Sumagot, at sinabing, okay lang. Siya ang anak namin ni Selena. Napaka. Mabilis, ang magandang server ay nagdala ng ilang masasarap na pagkain at isang maganda. Damit na pang prinsesa. Inilagay sila sa isang tabi, pagkatapos ay maingat siyang umatras. Palabas ng kwarto. Ungol. Pagkatapos niyang maligo, tahimik na napalunok si Kylie. Nakakaramdam ng gutom. Magiliw na hinawakan ni Fane ang mukha ni Kylie habang pinagmamasdan ang kanyang lobo. Ibinaba ang kanyang pagkain, na nagsasabing, babae. Dahan-dahan lang kumain. Pagkatapos mong gawin, gagawin namin. Puntahan mo ang mommy mo. Nang matapos kumain si Kylie ay hinawakan niya ang dalawa. Mga hiwa ng natitirang cake gamit ang kanyang mga kamay. Daddy, gusto kong ibalik ito. Para kay mama at lola. Tumingin siya kay Fane, saka nag-aalalang tanong. Tono, pwede ba? Hindi nakaimik si Fane. Mukhang nagkaroon ng mga naunang laban niya. Talagang natakot si Kylie at natakot sa kanya. Oo naman. Basta. Masaya ka na. Hawak si Kylie sa kanyang mga bisig, handa nang umalis si Fane kasama si Shona.
Gayunpaman, bago pa man sila makarating sa pinto, may isang Audi na tumigil sa kanan. Sa labas at may lumabas na kalbong lalaki. Nakakatakot ang mukha ng kalbo na may A. Mahabang peklat sa ibabaw nito. Matalim ang kanyang mga mata. Hindi napigilan ng isa sa mga server. Tumatawa. Magaling. Narito ang numero 1 manlalaban ng pamilya Clark. Hahaha, nababaliw na ang batang iyon. Tama iyan. Galit na galit si Master Clark. Pagtanggap ng tawag sa telepono at pinapunte si Dan Jameson para ibalik ang batang iyon. Sa isang pile, ang iba pang bantay ay ngumisi at tumingin sa gilid. Umaasa sa magandang palabas. Nasaan siya? Lumapit si Dan kay Fane pagkatapos. Nagtatanong sa paligid. Anak, ikaw talaga ang lalaki na nagawang patayin si Black Dragon. Gayunpaman, hindi ito magiging maganda para sa iyo ngayon. Malalim na sabi ni Dan. Boses, naningkit ang kanyang mga mata. Kung gusto kitang patayin, hindi ka na mabubuhay pa. Higit sa 3 segundo, napatingin si Fane sa kalaban, tapos kay Kylie na nakaakbay. Gayunpaman, nandito ang anak ko. Ayokong takutin siya. Bakit hindi tayo? May laban sa arm wrestling. Arm wrestling. Nahuli si Dan. Bantay. Sa tingin mo ba nandito ako para makipaglaro sa'yo? Hehe, hindi naman. Upang makipaglaro sa paligid. Sinabi mo lang na gusto akong pilayin ng amo mo, hindi ba? Ikaw. Ano naman dito? Kapag nanalo ka, kusa kong pupulutin ang mga paa ko. Kung talo ka, kailangan ko lang putulin ang isang daliri mo. Humagalpak ng tawa si Fane. Matapos makaranas ng napakaraming pagpatay, masasabi niya sa isang tingin na ang taong ito ay isang walang awa. Kawili-wili. Ngumiti si Dan, saka naglakad papunta sa isang table. Anak, pumunta ka dito. Dahil gusto mong laruin ito, paglalaroan kita. Shona. Hawakan mo si Kylie para sa akin. Dinaanan ni Fane si Kylie kay Shona. Napakabilis, pareho. Magkadikit ang kanilang mga kamay. Simulan na. Anunsyo ng isa sa mga gwardya. Ito. Ang bata ay naglakas loob na makipagbuno kay Dan. Hindi ba niya alam kung gaano kalakas si Dan? Tama iyan. Posibleng makapatay si Dan ng baka sa isang suntok lang. Ilang buff. Guys ay nanunood ng palabas na ang kanilang mga kamay ay nakakross sa harap ng kanilang mga dibdib. Kung natalo si Fane at sinubukang tanggihan ang mga resulta, tuturuan siya ni Dan ng A. Aral sa pagsisisi. Arg. Ibinuhos ni Dan ang lahat ng kanyang lakas, para lang mapagtanto iyon. Hindi gumagalaw ni 1 pulgada ang braso ni Fane. Impossible. Napabuntong hininga siya ng hangin. Sa sumunod na sandali, tumawa si Fane at natalo si Dan sa laban. Naniniwala ako. Hindi mo tatanggihan ang resulta. Isang daliri. Kung alin ang pipiliin mo, hahayaan kitang magpasya. Kinuha ni Fane si Kylie pabalik sa kanyang mga bisig at umalis sa eksena. Sino ang lalaking iyon? Kahanga-hanga ang kanyang lakas. Sa wakas ay sinabi ni Dan na hindi makapaniwala. Pagkatapos ng matagal na pagkawala ni Fane. Kuya Dan, hindi ka talaga nagpuputol ng daliri. Ikaw ba? Tanong ng isang tao habang papalapit sa kalbo. Napalunok siya. Matigas habang nakatingin sa bakanteng gate. Kabanata 5. Dinala ni Shona si Fane sa pintuan ng isang maliit at sira-sirang courtyard house. Doon ay isang malaking puno ng saging sa looban. Pagtingin mula doon, lumitaw ito. Tahimik. Gayunpaman, nagkaroon ng problema na ang lugar ay masyadong rundown. Sinasabi mo sa akin na ang nanay ko, si Selena, at ang mga biyenan ay nananatili dito. Nang makita ang bahay sa kanyang harapan, naawa si Fane sa kanila. Si Selena noon. Ang anak ni Master Taylor. Siya ay napakatalino. Noon. Nakilala pa siya bilang isang napakagandang direktor na nagpapamalas ng pagmamalaki. Hindi mabilang na tao ang nanligaw sa kanya. Sa sandaling iyon, dahil sa kanyang desisyon na ingatan mo ang bata, pinalayas siya sa bahay para manatili sa ganoong lugar. Ngumiti ng mapait si Shona. Nandyan din ang maliit mong tiyuhin. Bata pa siya. 5 taon na ang nakalilipas, ngunit siya ay 19 na ngayon at nananatili rito. Ang daming tao. Namula ang mga mata ni Fane. Si Selena siguro ay nahirapan. Gayunpaman, sila. Mabilis na napansin ang isang Bentley na nakaparada sa tabi ng patio. Bakit may A? Bentley dito. Napakunot noo si Fane, nakaramdam ng hinala. Hindi ko alam. Pagkatapos ng lahat, ako halos hindi pumunta dito. Sigh. Sobrang daming nangyari sa loob ng 5 taon. Kanina ka pa hinihintay ni Miss Selena. Gayunpaman, ang kanyang mga magulang. Matagal nang naubos ang pasensya.
Higit pa rito, nagkaroon sila ng matinding pagkiling laban sa ikaw, na sinasabing pinilit mo ang sarili mo kay Miss Selena noong kasal. Gabi, sinasamantala ang kanyang kalasinggan, maingat na sabi ni Shauna sabay A. Sumimangot, Sai, dahan-dahan lang ako makakabawi sa kanila. Nagdulot ako ng ama at biyena na magkasamang magdusa. Huminga ng malalim si Fane. Gusto rin niya manatili sa tabi ng kanyang babae, at gayon pa man ay walang magawa. Katulad niya. Pagpasok, sumimangot si Fane at itinaas ang kamay, senyales na tumahimik si Shauna. Sapagkat ang ingay na nagmumula sa loob ng bahay ay nagpagalit sa kanya. Maririnig ang boses ng ina ni Selena. Young Master Clark, huwag kang mag-alala. 5 taon nang walang balita sa batang iyon. Matagal na siyang wala. Ako ay nagpaplanong mag-apply para sa death certificate. By then, you can marry R. Selena. Haha, maraming salamat. Tumawa si Young Master Clark. Malakas, pagkatapos ay sinabi, Tita, hindi na talaga kailangang makuha ang kamatayang iyon. Sertipiko. Ang sertipiko ng kasal ay isang piraso lamang ng papel. Ako, si Ken Clark. Hindi ganon kababaw na tao. Pagdating ng panahon, kailangan lang nating ayusin. Isang maluwalhati at engranding seremonya ng kasal. Ang pinakamahalagang bagay ay para sa Selena na pumayag sa kasal natin. Agree. Siyempre papayag siya. Kay Selena. Agad na hinampes ng ina ang kanyang dibdib at sinabing, huwag kang mag-alala, kanya. Tutulungan kita ni tatay na hikayatin siya. Talaga. Gayunpaman, siya ay lubos na matigas ang ulo. Noon, kung hindi dahil sa pagpipilit niyang ipanganak iyon. ****, hindi kayo mapapaalis sa pamilya Taylor para magdusa. Sa tabi niya dito. Pagkatapos ay mahinahong idinagdag ni Young Master Clark, buntong hininga. 5 taon na ang nakalilipas, si Selena ang pinakamagandang babae sa Middle Province, tignan mo. Siya ngayon, ano na siya? Tama iyan. Lahat ng ito ay ang delivery boy. Kasalanan. Ang orihinal na deal ay isang peking kasal lamang, ngunit natapos siya. Nagpapabuntis sa ating Selena. Muli, idinagdag ni Mrs. Taylor, ang aming Selena ay talagang matigas ang ulo na inaangkin ang batang iyon na kanyang laman at dugo. Sumusumpa na aalagaan siya. Hehe, okay lang. Tiyo, auntie, taos puso akong pumasok. Pagmamahal kay Selena. Kapag kasama ko na si Selena, hindi isyo ang kayamanan. Pagkakaroon. Sabi ni Young Master Clark, naglabas ng jade bracelet. May dinala ako. Itong jade bracelet mula sa Shanghai. Ito ay nagkakahalaga ng isang halaga, ibibigay ko ta. Regalo ni tita. Titi ito. Paano natin matatanggap ito, higit pa sa pinto, ang ekspresyon ni Fane ay naging pangit sa segundo. Mahigpit ang pagkakahawak ng kanyang mga kamao. Magkasama, sinubukan niyang sugpuin ang nagngangalit na apoy sa kanyang puso. Pagkatapos, pagpapatahimik sa sarili, saka siya kumatok sa pinto. Sino nandyan? Si Mrs. Bakas ang inis na boses ni Taylor habang binubuksan ang gate. Sino ka? Si Mrs. Taylor, Fiona Lewis, ay tumingin kay Fane nang may kainahinala, pagkatapos ay tumingin kay Kylie. Nagtatanong, bakit ka humawak sa aming Kylie? Lola, HH siya. Tatay. Tumingin si Kylie kay Fane, pagkatapos ay mahinang sinabi, sabi ni Daddy kapag nasa bahay, walang maglalakas loob na ay bully kami ni Mommy kailanman. Si Fiona noon. Natulala sa kinatatayuan, pagkatapos ay mabilis na napasigaw sa pagkamangha. Kahanga-hanga. Si Fane, ang walang hiyang isa, ay talagang buhay. Nasa iyo ang apdo. Para magpakita ngayon. Kailangan mong bayaran ang aking anak na babae para sa kanyang nawalang kabataan. Magulo ang pamilya namin dahil sa iyo. WHO. Sino ang bumalik? Ang **** na iyon. Fane. Ang ama ni Selena ay nagmamadaling lumabas, nakapyang pasulong upang sunggaban si Fane. Papatayin ko. Ikaw, hayop ka. Kung hindi dahil nadungisan mo ang kadalisayan ng ating Selena, kakailanganin ba niya? Kumita sa pagkolekta ng basura. Kung hindi dahil sa'yo, wala ang pa ako. Napilayan. Laking gulat ni Fane. Paano napunta si Selena sa pagkolekta? Basura. Paano naging ganito ang binti ng kanyang ama? Bagamat hindi sa kanya iyon. Fault as Selena took the initiative, lasing din siya nung mga oras na yun at hindi napigilan ang udyok. Gayunpaman, dahil pa rin sa kanya kaya sila natapos. Hanggang ganito, hindi nakakagulat na kinasusuklaman siya nina Andrew Taylor at Fiona Lewis. Lawak na ito. Nabalot ng guilt ang puso ni Fane. Yun nga, kung hindi para sa akin.
Pabigla-bigla, hindi sana magdusa ang buong pamilya nila. Shona, dalhin mo si Kylie sa courtyard para maglaro sandali. Dumaan si Fane. Lumapit si Kylie kay Shona. Brat, of all times, mas pinili mong bumalik ngayon. Bakit? Nandito ka ba mas mabuti kung namatay ka na lang sa larangan ng digmaan? Fiona ay lumuluha. Sa tingin ko ayaw mo lang hayaan ang ating Selena na mabuhay ng isang araw. Sa ginhawa, hayop ka. Tuturuan kita ng leksyon. Andrew agad. Nagpadala ng sampal kay Fane. Gayunpaman, sa sumunod na sandali, mahigpit na nakahawak ang kamay niya kay Fane. Hawakan. Pare, pasensya na po. Dahil sa akin kailangan mong magdusa. Regardless, pinanganak na ni Selena si Kylie. Ako, si Fane Woods, ay gagawin. Tanggapin ang buong responsibilidad. Hindi ko siya pababayaan. Hinihintay niya ako ng lahat ng ito. Habang, hahayaan ko siyang mamuhay ng komportable. Ha! Ang lakas ng loob mong hawakan ang kamay ko. Umalis ka sa paningin ko. Asar ni Andrew. Gaya ng inaasahan sa isang retiradong sundalo. Ang lakas ni Fane. Hindi siya makagalaw ng isang pulgada. Hindi siya pwedeng umalis. Sa hindi inaasahang pagkakataon, sa pagkakataong iyon, nilapitan sila ni Young Master Clark. Sabay ngiti, nakabalik ang batang ito sa tamang panahon. Dahil hindi siya patay, maaari tayong magkaroon. Hiwalayan niya si Selena. At saka, anak niya si Kylie. Siya ang kanyang ama, sa makatuwid. Dapat niyang kustodiya si Kylie. Simula ngayon, susundan na lang natin si Kylie. Pagkasabi noon, idinagdag pa niya na may ngiti sa kanyang mukha. Kung tutuusin, ayaw kong tumulong sa isang tao na mag-asikaso ng kanilang mga bagahe. Kung wala itong pasanin, magiging mas maganda ang buhay ko at ni Selena. Kabanata 6. Tama iyan. Ikaw ay ganap na tama. To be honest, ayoko talaga ng ganito. Maliit na babae pa rin. Paulit-ulit na tumango si Fiona. Kung tutuusin, hindi siya dapat umiral. Nang marinig ang mga salitang iyon, naramdaman ni Fane ang pagnanasa na patayin silang lahat sa isa lamang. Strike. Gayunpaman, sa kaibuturan, pinaalalahanan niya ang sarili na manatiling kalmado. Pagkatapos ng lahat, si Fiona ang ina ni Selena, ang kanyang biyenan. Hindi na ang lugar na ito. Larangan ng digmaan kung saan siya pumatay ayon sa gusto niya. At least, sina Fiona at Andrew ay hindi niya mga kaaway. Nasa kasalukuyang kondisyon ang binti ni Andrew dahil sa ang padalos-dalos niyang aksyon kay Serena noong gabi ng kanilang kasal. Ang kanilang galit sa kanya ay makatwiran. Gayunpaman, mayroong isang tagalabas na naruroon. Napangiti si Fane. Malamig, pagkatapos ay tumingin kay Young Master Clark. Anak ko si Kylie. Hindi siya baggage, hindi rin siya B***star na bata. Kailangan mong lumuhod at paumanhin sa iyong mga salita. Sa puntong iyon, huminto sandali si Fane. Patuloy, kung hindi dahil sa ayaw kong madungisan ang lugar na ito sa aking unang araw sa bahay, patay ka na ngayon. Haha, brat, narinig ba kita? Tama. Alam mo ba kung sino ang kausap mo? Young Master Clark. Tumawa, saka tinuro ang Bentley sa labas. Balita ko dati ka daw delivery boy. Ang ilang taon ng digmaan bilang isang sundalo ay ginawa kang isang matigas na tao, Wala ka sa paningin ko. Alam mo ba kung magkano ang halaga ng kotse na iyon? Isang tao. Parang hindi mo kayang bumili ng isa sa buong buhay mo. Tama iyan. Fane, tumigil ka. Ang pakikialam mo. Kunin mo ang iyong anak at umalis ka na. Isang hakbang pasulong si Fiona. Pagkatapos ay idinagdag, itigil ang panggugulo sa paghahanap ng kaligayahan ng aking anak. Ina, maliban na lang kung personal akong hilingin ni Selena na umalis, hinding-hindi ako aalis. Sa tabi niya, tumingin si Fane kay Fiona na may determinadong ekspresyon sa kanyang mukha. Ano ang kailangan mong ikumpara sa akin? Paano ka kwalipikadong makasama? Sa kanya, kailangang maunawaan ng isang tao ang kanyang sariling mga pagkukulang, hindi ba? Bata pa. Si Master Clark ay humakbang pasulong, pagkatapos ay tinusok ang dibdib ni Fane. Isa ka lang walang kwentang sundalo. Smack! Nagulat sila, ipinadala ni Fane si Young Master. Paatras ng ilang hakbang si Clark sabay sampal. Dumura siya kasama ng isang subo ng dugo. 3 ngipin. Hooray! Napasigaw si Young Master Clark habang nag-iinit ang pisngi. Why you dare to hit me? Nililigawan mo si kamatayan. Alam mo ba kung sino ako? Galit na galit si Young Master Clark. Gusto niyang lumaban, ngunit hindi niya nagawa. Ang taong nasa harapan niya ay bumalik mula sa larangan ng digmaan. Siya, isang layaw.
Young Master, ay tiyak na walang kapantay kay Fane. Fane, alam mo ba kung sino siya? Ay, siya ang Young Master ng pamilya Clark. Ang pamilya Clark ay mas mayaman. At may higit na impluensya kaysa sa aming pamilyang Taylor. Wala akong pakialam kung sino siya. Siya. Naglakas loob na sakta ng aking anak na babae at magkaroon ng maruming pag-iisip tungkol kay Selena. Mapagbigay na sa akin na huwag siyang patayin. Malamig na deklara ni Fane. Sige. Ikaw ay ballsy at medyo may kakayahan. Maglakas loob ka bang hayaan akong tumawag sa telepono? Pananakot na sabi ni Ken. Hindi ako matatakot kahit na tumawag ka ng 10. Hindi mapakali si Fane sa kanya. Walang ibig sabihin ang ganoong basura sa kanyang mga mata. FF Fane Woods. Sa sandaling iyon, isang malambing na boses ang maririnig na paparating. Mula sa likuran nila, nanginginig ang puso ni Fane. Lumingon siya para makita si Selena. Maganda pa rin gaya ng dati, ngunit nakasuot ng simpleng kasuotan. Yung mata niya agad naging matubig. Selena, babalik ako. Ito ay kahanga-hanga, alam ko na, alam ko. Mabubuhay ka. Nanginig ang katawan ni Selena, nalaglag ang mga bag na puno ng basura. Sa lupa, buti naman nakabalik ka. Hindi dapat walang A. Ama, mabilis na bumalik sa kalmado ang boses ni Selena. Hindi dapat walang A. Ama, dahil sa 6 na simpleng salita na iyon, napagtanto ni Fane ang nararamdaman ni Selena para sa kanya. Sa sandaling iyon, tama iyon. Halos wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Dahil ang kasal ay palabas lamang. Ang nangyari noong gabing iyon ay dahil sa ang padalos-dalos ni Selena. Tungkol naman sa bata, hindi niya matiis na ipalaglag siya bilang siya ay kanyang sariling laman at dugo. 6 na simpleng salita lamang ang ganap na nagpahayag ng kawalan ng kakayahan sa kanyang puso. Selena, siguraduhin mo lang. Walang maglalakas loob na mangbuli. Ikaw simula ngayon. Itinaas ni Fane ang kanyang kamay na nagpahayag ng walang katotohanan, ako. Magmura. Mahal, paalisin mo siya rito at isama mo si Kylie, gagawin niya. Nagdadala lang ng gulo. Nang makita ang kanyang sariling anak na babae na umuwi, hinawakan ni Fiona sa kamay ni Selena at lumuluha na sinabi, hiwalayan mo siya dali. Nangako lang si Young Master Clark sa amin na aalagaan kanya at kami, hindi ko. Gusto kitang makitang namumulot muli ng basura. Hindi ko rin gustong mamuhay sa ganoong A. Mahirap na sitwasyon. Ang pananatili sa isang lugar na tulad nito ay gumagawa sa amin ng pinagtatawanan ng iba. Ma, pasensya na po. Hindi ko kayang iwan si Kylie. Bagaman, baka walang kwenta si Fane, lalaki ko pa rin siya at tatay ni Kylie. Naniniwala ako na kung sama-sama tayong nagsusumikap, tiyak na gaganda ang ating buhay. Nagawa ni Selena. Isang mapait na ngiti, ang kanyang mga mata ay puno ng kawalan ng magawa. Nataman niya si Young Master Clark pagka-uwi niya. Tingnan mo, pati ngipin niya nalaglag. Andrew ay nakalupasay sa sahig sa galit, nakakaramdam ng pagkabigo. Ano, Selena? Tumingin sa mga ngipin at mga mantsa ng dugo sa sahig, pagkatapos ay nagtakang tingin kay Fane. Bibi, bakit mo siya sinaktan? Masyado kang padulos-dalos. Ito ay magiging mahirap. Ayos lang, honey. Hindi mo kailangang mag-alala. Napangiti si Fane. Mahinahon, tahimik na pinahahalagahan ang babaeng nakatayo sa kanyang harapan. Siya lang. Kasing ganda ng dati. Anong ibig mong sabihin na walang dapat ipag-alala? Mabilis. Halika, humingi ng tawad kay Young Master Clark. Siya ang pinaka-promising na anak. Ang nakababatang henerasyon ng pamilya Clark at ang panganay na Young Master. Siya ang tagapagmana, ang magiging amo ng pamilya Clark. Sa pagkakataong ito, ikaw talagang nasa malaking problema. Labis na nag-aalala si Selena, at agad na itinulak si Fane patungo kay Young Master Clark. Humihingi ng tawad. Chloe. Muli, Young. Iniluwa ni Master Clark ang dugo sa kanyang bibig, pagkatapos ay tumangala at ibinuga ang kanyang bibig. Dibdib. Huli na para humingi ng tawad ngayon. Inutusan ng tatay ko si Dan Jameson. Halika at ayusin ang usaping ito. Dan Jameson. Natarante si Fane. Iyon ba? Hindi yung taong natalo niya lang sa arm wrestling match. Ano ang A? Nagkataon lang. Nang makita kung paano natulala si Fane, sumambulat si Young Master Clark. Tumatawa. Ano ito? Natatakot. Kilala mo ba kung sino si Dan? Siya ang aming Clark. Ang numero 1 mandirigma ng pamilya na papatay ng walang pagsisisi. Ibinaba niya 2 hanggang 300 tao lahat sa kanyang sarili. Sa tingin mo ba napakagaling mo? Dahil lang naging sundalo ka.
Hehe, walang alam na tanga. Bata. Master Clark, mangyaring ipakita ang iyong pagkabukas palad at hayaan ang taong ito. Siya lang. Isang bore. Bakit mag-abala? Si Selena ay nagpunta sa harap upang maglagay ng isang magiliw na salita para kay Fane. Pakiramdam walang magawa. Ilang ngipin na ang natanggal ko at sinasabi mo sa akin na palayain ko siya. Niloloko mo ba ako? Minasahe niyang Master Clark ang kanyang namamagang pisngi. Puno ng galit. I can let this slide as long as hiwalayan mo siya ng tama. Ngayon, at pakasalan mo ako. Young Master Clark, kailangan ba iyon? Sa iyong status, madali kang makakahanap ng magandang binibini. Bakit mo ipipilit? Isang babaeng may asawa na katulad ko. Napangiti ng awkward si Selena. Young Master Clark, itigil mo na yung mga biro mo. I'm sorry, pero ikaw yung tipong gusto ko. Malamig na tumawa si Young Master Clark. Dahil ayaw mong makipaghiwalay. Siya, kung gayon hindi ako masisi. Mamamatay ang batang ito ngayon. Kabanata 7. Mamamatay ako ngayon. Hindi ko akalain. Hindi nabigla si Fane. Tumingin siya sa labas. At nakitang dinala na ni Shauna si Kylie para maglaro sa ilalim ng banyan. Puno. Makikita ko kung paano mo planong kumilos ng matigas mamaya. Young Master Clark. Hindi mapakali na kausapin si Fane. Naniniwala siya na magiging si Fane. Pagsisisihan ka agad. Napakabilis, ilang sasakyan ang huminto sa labas lamang. Si Dan Jameson, ang numero 1 manlalaban ng pamilya Clark, ay pumasok kasama ilang maskuladong lalaki. Pagpasok pa lang niya sa looban, sumigaw si Dan, "Sino? Ang taong nang-ahas na mangbuli sa ating young master. Gusto mo na bang mamatay?" Sa sandaling iyon, galit na galit si Dan dahil nakasagasa lang siya ng hindi niya kayang manakit, dahilan para mawalan siya ng daliri. Katatapos lang niya ginagamot ang kanyang sugat sa ospital nang bigyan siya ng kanyang amo ng isa pang telepono. Tumawag, sinasabi sa kanya na si Young Master Clark ay binugbog, pinapante siya. Para maayos ang issue. Ito ang basurang iyon na pinangalan ng Fane Woods. Isa lang siyang mabaho. Retiradong sundalo, ngunit nang ahas siyang kumilos ng mayabang sa harap ko. Young Master. Agad na sumimangot si Clark nang makita niyang lumapit si Dan. Kasama ang kanyang mga tauhan. Moherf asterisk Sapper, this is really, sigaw ni Dan, nagmamadali siya. Aaksyon na sana para ilabas ang kanyang pagkabigo. Gayunpaman, nakikita ang tao. Nakatayo sa harap ni Ken, halos mapatalon siya sa takot. How unexpected. Nagkita tayong muli. Kalmadong ngumiti si Fane, saka tumingin sa nakabenda na kamay ni ang kabilang partido. Mukhang ang ganda ng pagkatao mo. Isa kang tunay na lalaki. Tinutupad niya ng iyong salita. Noong una, hindi maintindihan ni Ken ang sinasabi ni Fane. Kumunat ang noo niya at tumingin kay Dan, nagtanong, "Nagkita na kayo?" Si Dan ngumiti ng mapait, saka tumango. Young Master Clark, oras na para sa tanghalian. Bakit hindi tayo bumalik? Habang nagsasalita siya, komandat pa si Dan. Ilang beses kay Ken. Tanghalian. Anong tanghalian? Puntahan mo siya. Damn it, kung ako. Huwag mong ilabas ang frustrations ko ngayon, hindi ako lalaki. Tumango si Ken, hindi nagawa. Maunawaan ang implikasyon ni Dan. Smack! Lumapit si Fane at nagbigay isang sampal sa mukha ni Young Master Clark. Ikaw, Dan, kunin mo siya. Smack! Dan, smack! Matapos ang ilang sunod-sunod na sampal, halos si Young Master Clark nahimatay. Dan, bakit hindi kayo kumikilos ng mga tauhan mo? Bata pa. Napaluha si Master Clark. Nakaramdam siya ng sobrang mali. Siya ay hindi kailanman tinatreto ng ganito dati. Hindi naglakas loob na kumilos si Dan. Ang mga lalaki sa paligid niya ay nasaksihan din mismo kung paano pinatay ang Black Dragon. Ibinaba nila ang kanilang mga ulo sa takot, hindi nangangahas na gumawa ng isang hakbang pasulong. Pasensya na sa abala. Nangyari lang ang hindi inaasahan. Umakyat si Dan kay Fane at gumagalang na yumuko, sa kasabay wave ng kamay, utos niya. Kanyang mga kababata, iuwi si Young Master Clark. Sa isang iglap, ang mga magnanakaw. Binuhat si Ken at lumabas ng pinto. Ibaba mo ako. Dan, anong meron? Ikaw, hinihiling ko sa iyo na pilayin ang brat na iyon. Dan, bakit ang sanggit mo? Ngayon, nagmumura si Young Master Clark hanggang sa labas, ngunit wala ito. Epekto, nadala lang siya ng ganoon. Ito, sina Fiona at Andrew. Parehong nabigla.
Noong una, akala nila tapos na si Fane. WHO. Akala ko ba may magaganap na ganitong dramatikong eksena? Pwede ba yon? Natatakot sa'yo si Dan. Magkakilala kayo. Tanong ni Selena na nakakunot ang noo. Mukha niya. Mahabang kwento yan. Ngumiti ng mapait si Fane, saka tumingin sa bag. Nang basura sa sahig, nagtatanong, Selena, bakit ka namumulot ng basura? Ano? Nangyari sa nakalipas na 5 taon. Maayos ang lahat hanggang sa dinala ang paksang iyon. Pataas. Agad namang kumulo sa galit si Fiona. Galit na galit, naglakad siya pasulong. At akmang itulak si Fane palabas ng pinto. Lahat ng ito ay dahil sa iyo. Basura. Kung hindi dahil pinilit mo ang iyong sarili sa aking anak na babae at ipinagbubuntis siya. Kay Kylie, mapapaalis kaya siya sa pamilya. Sa tingin mo magiging tayo. Mangolekta ng basura para mabuhay. Ma, itigil mo na yan. Hindi siya dapat sisihin sa bagay na iyon. Sarili kong desisyon iyon. Hindi niya pinilit ang sarili niya sa akin. Selena. Mariing Pakli, walang dapat pagsisihan ang pangyayari noong gabing iyon. Hinding-hindi ko pagsisisihan ang desisyon ko. Pananagutan ko ang sarili kong mga aksyon, hindi. Papapakasalan ko siya. Siya ang lalaking makakasama ko. Imposible. Ito. Dapat itong hamak na ito ay pinipilit ang sarili sa iyo. Siguradong lasing ka na. At sinamantala niya iyon. Dapat iyon na. Kayo ang pamilya Taylor. Panganay na si Miss at delivery boy lang siya. Paano siya magiging karapat-dapat na kasama? Para sa'yo. Tumanggi si Fiona na maniwala sa pahayag ni Selena. Sinaman niya ng tingin si Fane. Sa pamamagitan ng nagngangalit na mga ngipin. Brat, wala akong pakialam. Dapat mong bayaran ang aking anak na babae. Para sa kanyang pagkawala ng kabataan at hiwalayan siya. Hayaan mo siyang pakasalan si Young Master Clark. Inay, nasabi ko na sa iyo. Maliban kung sasabihin ni Selena, hindi ako makikipagdiborsyo. Siya, desidido si Fane. Tumingin siya kay Selena, sa wakas ay nagpakita ng banayad. Expression habang nagtatanong, Selena, pwede mo bang sabihin sa akin kung ano ang nangyari? Kahit na. Pinalayas ka na sa pamilya Taylor, hindi mo na kailangang gawin. Pangungulekta ng basura, tama ba? Sa iyong networking at mga kakayahan, paano? Wala ka bang mahanap na magandang trabaho? Isang mapait na ngiti ang ginawa ni Selena. Napuno ang ngiti na iyon. Na may hindi masasabing pagdurusa. Sa tingin mo ba hinihiling ko ito? Matapos makuha. Buntis, sinabihan akong ipalaglag ito. Hindi ako pumayag at pinalayas ako. Anong klase? Ng trabaho na maaari kong kunin habang buntis. Isa pa, bumigay ang lolo ko. Isang utos na ipagbawal ang lahat ng kaakibat na kumpanya sa pagkuha sa akin. Sa puntong iyon, umupo si Selena sa tabi ng mesa. Nakakaawa ang tingin niya. Ilan? Ang mga kumpanya ay handang kumuha sa akin, halimbawa, ang mga mula sa Clark. Pamilya. Bagamat payag sila, ang kondisyon ay ipalaglag ang bata. At saka, palagi na akong tinitingnan ni Young Master Clark. Ano pa? Magagawa ko ba? Ang pamilya Taylor ay mas masahol pa. Iiwan lang nila ako. Mag-isa kapag nangolekta ako ng basura. Kung hindi, magpapadala sila ng mga tao para sirain. Negosyo ko kahit magtayo lang ako ng simpleng stall. Damn it, sa puntong iyon. Hindi nakatiis na makinig si Fane. Ang asawa ng Supreme Warrior ay talagang pinilit na mangolekta ng basura at umalis ng walang tulong. Nakita mo, lahat ito. Dahil sa'yo. Kung hindi dahil sa mga basurang tulad mo, magiging ganito ba kagulo ang pamilya natin. Naiinis pa rin si Fiona gaya ng dati. Higit pa rito, nabali ang paa ng tatay ni Selena nang magtrabaho siya bilang porter. Tingnan mo siya ngayon. Sob, 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 bakit? Napakahirap ba ng buhay ko? Itay, nanay, pasensya na. Hindi ko inaasahan na liliko ito. Palabas dito. Nakita ko si Fiona na lumuluha at kung paanong hindi magawa ng buong pamilya. Kahit na magkaroon ng isang disenteng pagkain, ang puso ni Fane ay nawasak ng pagkakasala. Huwag ka mag-alala. Ngayong nakabalik na ako, walang maglalakas loob na ay bully ka sa hinaharap. Nagsasalita ka lang ng walang kwenta. Nanginginig ang boses ni Fiona, halatang nabalisa. Tinuro niya si Fane. Ikaw ay isang sundalo lamang. Ano ang maaari mong gawin? Sa karamihan, ikaw. Maaari lamang itakbo ang iyong bibig. Sa paraang nakikita ko, ito ay 10 hanggang 100 beses na mas mahusay para sa atin. Selena napakasalan si Young Master Clark o si Young Master Wilson kung kailan. Kumpara sa basurang tulad mo. Kabanata 8. Ma, kahit anong sabihin mo,
tatay pa rin siya ni Kylie at manugang mo. Huwag mo na siyang libakin ng ganyan. Malayo ang mga bagay na iyon mula sa nakaraan. Nasa likod namin ngayon. Dapat tumigil ka na rin sa pagsasalita tungkol dyan. Katulad ni Selena. Mabait at maunawain gaya ng dati. Bullshit*T. Hindi namin siya nakilala. Bilang aming manugang. Hindi ito binibilang. Ganti ni Fiona. Tama iyan. Kung hindi, para sa kanya, hindi magiging ganito ang aking binti. Ganun din ang hawak ni Andrew. Ang kanyang sama ng loob. Pero anong pagkakamali ang ginawa niya? Noon, nakitulog ako sa kanya. Sa kabila, hindi ko inaasahan na buntis ako dahil doon. Naramdaman ni Selena. Walang magawa. Tunay na ang kanyang sariling walang kabuluhang aksyon ang naging sanhi nito. Gayunpaman, siya. Hindi talaga nakatiis na ipalaglag ang bata. Ang mga sitwasyong kinakaharap nila. Punto ay itinuturing na kabayaran para sa pagkakamaling nagawa niya noon. Ngunit hindi mo kailangang dalhin ang bata. Ikaw, nagsisikap ka talagang magbigay. Inatake ako sa puso. Natapakan ni Fiona ang paa sa frustration. Huwag na. Ito ay. Kung ano ito, siya ay bumalik mula sa digmaan. Tingnan na lang natin kung may mahahanap siya. Gawin sa hinaharap. Bubuti ang buhay natin kalaunan. Inilabas ni Andrew ang isang sigarilyo at sinindihan ito. Talagang nagalit siya nang makita si Fane, ngunit sa puntong iyon. Wala siyang magawa. After all, apo niya si Kylie, ang laman at dugo ng kanyang sariling anak na babae. Gaano pa ba ito makakabuti? Pwede ba? Kumpara noong nananatili tayo sa townhouse. Galit na galit pa rin si Fiona. Selena, nasaan ang aking ina? Paanong hindi ko nakita? Siya, kumunat ang noo ni Fane. Medyo matagal na siyang nakabalik, pero wala pa rin. Makita ang kanyang ina. Sinabi sa kanya ni Shona kanina na kasama ang kanyang ina. Sila, nagtatrabaho pa siya. Hindi natin matutulungan iyon. Ang iyong ina ay walang kultura. At matanda, maaari lamang siyang magtrabaho bilang tagapaglinis sa labas. Malaki ang kanyang buwan ng sweldo. Mababa, at pinaghiwalay niya ang ilan para sa atin. Bilang isang pamilya, magagawa lang natin. Huling sabi ni Selena pagkatapos ng mapait na ngiti. Halika, dalhin mo ako sa kanya. Dapat. Alam mo kung aling kalye ang kanyang pinangangasiwaan, tama ba? Narinig iyon ng sarili niyang ina. Ay nagtatrabaho bilang isang tagapaglinis at ang kita ng buong pamilya ay nakasalalay sa siya at ang pagkolekta ng basura ni Selena, nakaramdam ng hindi komportable si Fane. Brat, ako. Sinasabi sa iyo na kailangan mong hiwalayan ang ating Selena. Isa pa, hindi kita papayagan. Nang walang kahit 10 milyong dolyar na kabayaran para sa kanyang nawalang kabataan. Paalis na sila, maririnig na ang galit ni Fiona. Sa likod sa sandaling iyon, ang nakakapasong araw ay mataas sa kalangitan. Ang nagliliyab na araw ng tag-araw ang naging dahilan ng pagtaas ng temperatura sa lupa. Tuloy-tuloy. Sa gilid ng isang kalye, may hawak-hawak na babaeng nasa katanghaliang gulang. Sa isang sombrero habang nililinas niya ang kalsada. Thud. Isang walang laman na bote ng mineral water. Inihagi sa harap mismo ng babaeng nasa katanghaliang gulang na iyon. Ang nasa katanghaliang gulang na babae. Itinaas niya ang kanyang ulo at nakita ang dalawang kabataan kasama ang ilang mga batang babae sa sexy short. Mga damit, umiling siya bilang pagbibitiw. Buntong hininga, mga kabataan ito. Mga araw, hindi nila alam kung paano itapon ito sa basurahan doon mismo. Sa hindi inaasahan, ang panaghoy ng naglilinis ay narinig ng kabilang partido. F***, tagalinis ka lang. Bakit ang dami mong nilalabas na kalokohan? Ibinabato ko sa harap mo, ano naman? Kung hindi ko itatapon ang aking basura. Dito, walang bayad kayong mga tagapaglinis, di ba? Ang binata na naghagis ng bote ay agad na nagsimulang tumakbo sa kanyang bibig. Pagkasabi noon ay sinundan niya ng pagdura sa sahig. Ang mga tao mula sa ang mababang antas ng lipunan ay maaari lamang makarating sa ngayon. Tama iyan. Kung hindi para sa atin. Paggawa ng basura, mawawalan sila ng trabaho. Isa sa mga batang babae na may kulot. Ang buhok ay nakasuot ng itim na palda at pantyhose. Nagsimula siyang nguyain. Sunflower seed at itinapon ang mga shell sa buong lugar. Linisin mo. Kung hindi ka maglilinis ng maayos, maaari kang mabawas sa sweldo. Sumama ang dalawang binata. Inat kumuha ng isang dakot ng sunflower seeds, ngumunguya. Tama iyan. Tita, linisin mo ng maayos. Hahaha. Why you guys are still so young, yet so walang kultura. Nandyan ang basurahan.
Hindi mo ba alam na ang magkalat ay isang napaka-uncultured na bagay na dapat gawin? Lalong lumala ang babaeng naglilinis. Sa ilalim ng mainit na nagliliyab na sikat ng araw sa tag-araw, malapit na siyang mahimatay sa init. Ngunit ang kalye na ginugol niya ng labis na pagsisikap sa paglilinis ay, haha, ikaw. Nagtuturo sa akin tungkol sa kultura. Ikaw ay isang tagapaglinis lamang, ngunit pinag-uusapan mo. Kultura. Anong biro? Muling humagalpak ng tawa ang unang binata. Sa pagsaksi sa eksena, muntik nang magkaroon ng aneurysm sina Fane at Selena. Ang mga ito. Masyadong hindi sibilisado ang mga kabataan. Ano ba ang silbi ng pang-aapinyoan? Matatanda dito. Bago pa makahakbang si Fane, si Selena na. Nagmamadaling lumapit sa kanila, na sumisigaw ng galit, ano ang pag-uugali na iyon? Mga tao. Nagsisikap na maglinis ng kalye. Hindi ba pwedeng gawin nyo na lang ang part nyo? Panatilihin ang magandang kapaligiran. Ayo, pretty lady, sinusubukan mong tumayo. Para sa kanya, maganda ka at may hubog na katawan. Gayunpaman, ikaw ay isang medyo mahirap. Tignan mo yung mga tagpi-tagping damit. Napatingin ang batang iyon. Selena at nagulat sa nakita. Ganito ang suot ng babaeng ito. Luma at simpleng damit, gayunpaman hindi nila natakpan ang kanyang kagandahan. Huwag ka. Alam mo bang isipin ang sarili mong negosyo? Ang dalawang babae, sa halip, ay nagbigay kay Selena. Naiinis na tingin. Selena, bakit ka nandito? Ang ina ni Fane, si Joan Xavier. Mabilis na hinaila pabalik si Selena. Never mind, ayos lang. Aalis sila pagkatapos ng A. Habang, maglilinis lang ako pagkatapos nito. Inay, sobra na sila. Sila ay lumagpas sa linya. Hindi komportable si Selena. Ang kanyang mga kamao ay mahigpit na nakahawak. Ngunit wala siyang magawa. Hoy pretty, ang cute mo tingnan kapag ikaw. Galit, tumingin ang binata, lalong nasasabik. Hindi niya kaya. Pigilan ang panunokso, halika rito. Kung bibigyan mo ako ng halik, titigil na tayo sa magkalat. Deal. Ang lakas ng loob mong piliin ang babae ko. Hindi na nakapagpigil si Fane. Siya. Humakbang paarap at tinitigan sila sa mata. Ikaw, nahuli si Joan. Off guard. Mabilis niyang nakilala si Fane at nagsimulang lumuha. Fane? Why? Nakabalik ka na. Lumingon si Fane. Ang kanyang mga mata ay katulad na lumuluha, hinawakan ng mahigpit ang mga kamay ni Joan, pasensya na po. Pinahirapan ka ng anak mo, ako. Ay hindi makasama sa iyong tabi sa nakalipas na 5 taon. Hindi, ayos lang ako ay. Ayos lang. Ang mahalaga ay nakauwi ka ng ligtas at maayos, sila. Lahat ay nagsabi na ikaw ay namatay sa larangan ng digmaan. Alam kong tiyak na darating ka. Bumalik na buhay. Tumulo ang madamdaming luha ni Joan habang nanginginig ang boses. Ang kanyang pares. Nang matandang kalyo na mga kamay na tahimik na nakahawak sa mga kamay ni Fane, sa takot na iyon. Magiging panaginip ang lahat kung bibitawan niya sila. I'm back. I'm really back. Gagawin natin. Hindi na muling maghihiwalay at mamuhay ng comfortable sa hinaharap. Tumango si Fane. Paulit-ulit. Ang iyong anak ay hindi naging matapat sa pag-aalala sa iyo. Hindi. Ikaw ay isang mabuting bata. Alam kong nagpakasal ka sa pamilya para lang makakuha ng pera. Ang aking paggamot, nakipagdigma ka para sa ating bansa. Lumabo ang luha ni Joan sa kanya. Paningin. Napakasaya ko na magkaroon ng ganoong anak. F***, galing ba kayo? Ang entertainment department. Ano ang mayroon sa lahat ng mga dramatikong flair na ito? Nakakasuka. Nadismaya ang batang iyon. Gayunpaman, ang kanyang mga salita ay nagdulot. Ang mga mata ni Fane ay kumikislap na may layuning pumatay. Kabanata Siyam. Tama iyan. Ang mga palaboy na ito ay nagsasalita tungkol sa digmaan at nagdadala ng kaluwalhatian sa bansa. Anong biro? Sabay ngisi ng iba pang binata. Bang. Gayunpaman, sa susunod na sandali, ang parehong mga kabataan ay nakakita lamang ng isang malabo noon ay pinalipad palayo at noontog sa pader sa likod nila, dahilan para bumagsak ito. Paf! Pareho silang nagluwa ng isang subo ng sariwang dugo. Ang kanilang mga binti ay nanigas. Saka huminto sa paggalaw. Pagpatay. Parehong tumili ang mga babae na parang sila. Nakakita pa lang ng multo, tumakbo na agad. Nako, Fane, ikaw na. Nakapatay ng tao. Paano kung sila ay ilang mahahalagang tao o kabilang sa ilan? Organisasyon. Anong gagawin natin? Nakita ko silang dalawa na nakahiga. Hindi kumikibo, namutla si Joan.
Why masyado ka lang mainitin ang ulo. Hindi ito ang larangan ng digmaan. May mga tao na hindi natin kayang masaktan, ikaw ba? Sa tingin mo ay nasa larangan pa rin ng digmaan kung saan ayos lang ang pagpatay sa iyong kalaban. Bakit hindi mo mapigilan ang iyong galit? Ilang salita lang ang sinabi nila. Selena ay labis na bigurin, hindi sigurado kung ano ang gagawin. Nang makita kung paano nag-aalala sa kanya ang dalawang babaeng pinakaalagaan niya, naramdaman ni Fane ang kanyang puso. Nag-init ang lahat. Selena, huwag kang mag-alala. Nahimatay lang sila, ako. Marunong magpigil. Madyay gising na sila maya-maya. Ginawa ni Fane ang isang mapait na ngiti habang paliwanag niya. Talaga, mabilis na humakbang si Selena at inilagay ang kanyang mga daliri sa ilalim ng kanilang mga ilong para sa kumpirmasyon. She then let out a sigh. Nang kaluwagan, humihinga pa sila. Ayos lang dapat. Halika, alis na tayo. Dali, utos ni Joanne habang nakatingin sa paligid. Alis na tayo. Makakalimutin ka. Tungkol sa iyong trabaho. Oras na para i-enjoy mo ang iyong buhay. Napatingin si Fane. Parehong babae na may walang malasakit na ngiti sa kanyang mukha na nagsasabing, let's go, ito pa rin. Maaga, dadalhin ko kayong dalawa para bumili ng ilang set ng angkop na damit. Ilang set? Nang marinig iyon, nagulat si Joanne. At nasaan ang pera mo? Higit pa rito. Paano ako titigil sa pagtatrabaho? Napakaraming tao ang kailangan kong pakainin. Ang aming kabuuan. Umaasa ang pamilya sa amin ni Selena. Anak, makinig ka sa akin, meron si Selena. Dumanas ng maraming paghihirap alang-alang kay Kylie. Mas mabuting tretuhin mo siya ng mabuti at hindi. Ibaba mo siya, hindi pwede iyon. Baka pinipigilan siya ng binti ng biyenan. From working, pero dapat makapagtrabaho si biyenan at si Clifford, diba? Pinipigilan din ba sila sa trabaho? Napakunot noo si Fane. Clifford Taylor ay bata pa noon at hindi makapag-enlist. Gayunpaman, 5 taon na ang lumipas at dapat ay nasa hustong gulang na siya ngayon. Siya dapat ang tumulong. Palabas ng pamilya. Buntong hininga. Speaking of them, hindi napigilan ni Joanne na mapabuntong hininga. Malalim. Isinisisi nila ang lahat sa iyo para sa kanilang masamang kapalaran. Bukod dito, sanay na silang layaw noong nasa pamilya pa sila ng Taylor. Paano mo inaasahan na sila ay handang magtrabaho? Ayaw lang nila. Maghanap ka ng trabaho. Masyadong inutil ang kapatid ko. Halos hindi na siya umuwi, at sa tuwing gagawin niya, para humingi ng pera. Sa pagsasalita tungkol sa walang kwentang kapatid. Maging si Selena ay nadismaya. Pagkasabi nun, tumingin si Selena kay Fane. Gayunpaman, ngayong nakabalik na si Fane, ang pamilya Taylor ay hindi nagtakda ng anuman. Mga paghihigpit sa kanya. Mabuti kung makakahanap siya ng trabaho sa lalong madaling panahon. Sila. Pinaghihigpitan ako. Nang marinig iyon, tumawa si Fane. Napakabait ko na. Para hindi supilan ang pamilya Taylor. Tignan mo, dahil lang naging kayo. Isang sundalo, iba na ang ugali mo ngayon. Lumakas ka. Gayunpaman, pinagyayabang ka rin nito. Tiningnan ni Joanne ang kanyang anak, ang kanyang mukha. Kumikinang na masaya. Sinabi ng lahat sa kanya na tiyak na patay na si Fane, ngunit ginawa niya. Huwag maniwala sa kanila. Sigurado siyang makakabalik si Fane ng ligtas. Sa huli, at dumating ang araw na iyon. Tara, kuha tayo ng damit. Tinulak ni Fane si Joanne pasulong. Saan galing ang pera mo? Selena. Saglit na nag-isip, pagkatapos ay bigla siyang natanto. O tama, narinig ko. Na ang mga sundalong bumalik mula sa digmaan ay binibigyan ng gantimpala. Parang ikaw na. Nakatanggap ka ng ilang mga gantimpala, hindi ba? Ganun ba? Natuwa si Joanne. Pagkatapos, iyon ay dapat na 10,000 box, tama. 5 ka ng sundalo. Buong taon pagkatapos ng lahat. Gayunpaman, dapat kang maging matipid. Magsisimula na si Kylie. Kindergarten. Sa panahon ngayon, napakamahal na ng mas magandang kindergarten. Ito. Dapat ay higit sa 10,000 box. Narinig ko mula sa maraming tao. Pagbabalik mula sa larangan ng digmaan. Ang isa sa kanila ay ginawaran ng mahigit 200,000 dolyar, at iyon ay isang pangkaraniwang pangyayari. Binigyan ito ni Selena. Nag-isip, saka ngumiti ng nakakatuwang. Iyan ay kahanga-hanga. Kung tayong dalawa. 100,000 dolyar, kung gayon ang ating buhay ay magiging mas komportable. Hindi mo kailangang mag-alala tungkol dito. Kung pumapasok si Kylie sa kindergarten, dapat maging ang pinakamahusay na kindergarten.
Sinamahan ni Fane sina Joanne at Selena, mabilis na dumating. Sa isang malaking shopping mall. Tumigil siya sa paglalakad at humawak kay Selena. Kamay, na buong seryosong nagsasabi, Selena, hindi mo kailangang mangolekta ng basura. Ngayon pa, maaari kang magtrabaho upang pumatay ng oras kung gusto mo. Kung ayaw mo. Nagtatrabaho, ako na ang bahala sa iyo. Ano bang pinagsasasabi mo? Meron kaya? Maraming nanonood. Dagdag na mula agad ang mukha ni Selena. Mabilis niyang binawi ang kamay niya. Sa totoo lang, wala siyang gaanong nararamdaman para kay Fane. Noon, napilitan siya sa kasal. Ito ay sa kabila ng nakuha niya. Ang kanyang sarili ay lasing na nagresulta sa pangyayaring iyon. Gayunpaman, hindi niya talaga matiis. Naipalaglag ang sarili niyang anak. Bukod dito, si Fane ay isang anak na anak at tila mayroon. Isang disenteng personalidad. Dahil sa anak niya kaya siya nagtagal. Ngayong biglang hinawakan ni Fane ang kamay niya, nakaramdam siya ng sobrang hiya. Pumasok na tayo. At tingnan mo. Gayunpaman, Fane, huwag kang bumili ng kahit ano para sa akin, dapat. Bumili ng ilan para sa iyong mga in-laws. Maraming paghihirap ang dinanas nila sa nakalipas na 5 taon dahil sa iyo. Si Joanne naman ay ngumiti lang sa kanila. Siya. Halatang umaasa na makukuha ni Fane ang pagkilala sa kanyang mga biyenan. Para sa damit, mas mabuting dalhin sila para pumili para sa kanilang sarili. Kung bibilhin ko ito para sa kanila, baka hindi bagay sa kanila. Sagot ni Fane pagkatapos ng ilang pagsasaalang-alang, sila ay ang kanyang mga in-laws pagkatapos ng lahat. Sila ay dumanas ng mga paghihirap sa lahat ng mga taon na ito. Dahil sa kanya, kahit isang araw ay hindi niya sila natrato ng maayos. Ang kanilang hindi kasiyahan sa kanya ay naiintindihan. Napakabilis, dinala ni Fane sila sa ikalawang palapag ng shopping mall. Fane, I think it's better for mamili kami sa unang palapag. Ang mga damit sa ikalawang palapag ay karamihan ay branded. Mayroon ding mga internasyonal na tatak. Ang mahal niyan. Bulong ni Selena sa kanya pagkatapos tumingin sa paligid. Talaga, ganun ba sila? Mahal. Nang marinig iyon, hinimok ni Joanne, anak, bumaba na tayo. Mas mura yung nasa first floor. Bumili ka na lang para sa asawa mo. Iyon ay sapat. Huwag kang mag-alala sa akin. Marami pa akong damit. Ayoko. Kailangan sila. Bumili ka na lang para sa nanay mo. Sumingit si Selena. Siya. Nag-iisip din na mag-ipon ng pera. Itigil na natin ito. Makinig ka sa akin. Dito tayo mamili. Isa sa bawat kamay, hinayla silang dalawa ni Fane at humakbang. Sa isang eksklusibong tindahan. Hindi. Ito ay masyadong mahal. Selena. Gumanti, ngunit huli na. Si Fane ay napakalakas, kumalagkad. Madali silang makapasok sa tindahan. Gayunpaman, sa pagpasok nila sa tindahan, siya agad namang tumahimik. Kung tutuusin, alam niyang hindi dapat ipahiya si Fane sa publiko. Gayunpaman, lingid sa kanilang kaalaman, naakit agad ang kanilang mga kasuotan. Naiinis na mga titig. Kabanata 10. Matino ba itong 3 taong ito? Napakadumi nila. Tignan mo tong babaeng ta. Nakasuot ng uniforme ng tagalinis ng kalye at isang straw hat. Magandang langit, hindi ba? Isang eksklusibong tindahan para sa sikat na internasyonal na tatak. Isang babaeng mayaman. Malamig na ngumisi habang nakatingin habang pinipili ang kanyang damit. Siya ay hawak ang isang branded na bag. I'm sorry, madam. Ipapaalas ko na sila. Kaagad. Ang magandang tindera sa tabi niya ay agad na tumugon sa isang nakagawiyang ngiti, pagkatapos ay tumalikod upang turuan ang isa. Tindera, umalis ka na rito. Huwag hayaang ibaba nila ang aming tindahan. Klase. Mabilis na nagtungo ang tindera sa kanyang mataas na takong at lumapit sa grupo ni Fane na 3. Hello. Nandito ka ba para bumili ng damit? Kami ay isang branded na tindahan. Ang aming mga produkto ay mula sa ibang bansa at mataas kalidad. Ang tindera na iyon ay isang makaranasang empleyado. Sigurado siya na kapag inilagay sa ganoong paraan, ang mga mahihirap na tao ay natural na matanto na sila. Dumating sa maling lugar at tahimik na umalis. Gayunpaman, nagkaroon siya. Halatang nagkamali sa pagkakataong ito. Tumingin-tingin si Fane sa paligid, pagkatapos ay sinabing, mataas. Maganda ang klase. I'm looking to buy some classic clothes for my mother and asawa. Hindi ako tatanggap ng kahit anong mabababang klase. Ano? Ang tindera ay natigilan. Sir, sigurado po ba kayo? Napatingin si Fane kay Selena na tumabi. Kanya.
Ang aking asawa ay napakaganda at kaaya-aya. Hindi ba siya dapat magsuot ng isang bagay? Classy. Hehe, syempre. Nag-aalala lang ako na baka magkaroon ka ng mga issue. May bayad mamaya. Humalaklak ang tindera. Kung hindi para sa pagpapanatili. Ang imahe ng tindahan, sasabihin niya sa kanya ng direkta. Paano kaya ang mga ito? Ang mga mahihirap na lalaki ay kayang bayaran ang kanilang mga kalakal. Anong mga issue? Hindi mapakali si Fane. Agad niyang itinuro ang isang damit at sinabing, Selena, mukhang iyon. Disente. Sa tingin ko babagay ito sa iyo. Mabuti naman. Hindi ko talaga gusto ang kulay na iyon. Fane. I think dapat na tayong umalis. Nakaramdam ng kaba si Selena. Bago ang kanyang kasal. Madalas siyang magtitinda ng ganito. Gayunpaman, sa sandaling iyon, naramdaman niya. Lubhang pinipigilan. Hindi mo gusto ang kulay na ito. Iyan ay medyo mabuti. Pasensya na. Sa hindi inaasahang pagkakataon, lumapit sa kanila ang mayamang babae. Ngumisi siya. Aminin mo na lang na hindi mo kayang bayaran. Mayroon bang punto upang makipagsabayan sa harapan? Ano ang silbi ng pag-iingat kung ikaw ay mahirap? Tanging. Ang mayayaman ay karapat-dapat na makisabay sa hitsura. Kawawa. Batay sa kung ano. Hinuhusgahan mo ba ang aming kayamanan? Asar ni Fane. Wala siyang pakialam sa iba. Pang-badmouth sa kanya. Gayunpaman, nakatutok iyon kay Selena. Ito ay hindi katanggap-tanggap. Saan pa? Nang makitang naglakas loob si Fane na sawayin siya, agad siyang tumayo. Ang paghaharap, kahit saan lang. Paano ang isang tagalinis ng kalye at dalawa? Ang mga mahihirap na damit ay kayang bumili ng damit dito. Hanapin mo ang iyong sarili. Ang damit na ito mismo ay nagkakahalaga ng 5 numero. Nakikita mo ba? Ano ba? FF5. Mga figure. Nagulat si Joanne. Natulala talaga siya. Alam niya iyon. Magiging mahal, ngunit naisip niya na ito ay hindi hihigit sa 1 o 2,000. Mga pera. Hindi niya inaasahan na umabot ito ng 5 numero. Fane, bakit hindi natin kalimutan? Tungkol dito, pwede na tayong maghanap sa ibang lugar. Napatingin si Joanne kay Fane na nakakunot ang noo. Ma, huwag kang mag-alala sa bagay na ito. Ang mga damit dito ay para sa mas bata. Mga kababayan, pumili muna ako para kay Selena. Tutulungan kitang pumili mamaya. Nakaharap. Sa kanyang ina, mas malumanay ang ekspresyon ni Fane. Ito naman, Selena, umalis ka na. Subukan mo. Pinili ni Fane ang nagustuhan niya at ipinasa kay Selena. Ikaw. Gusto ko ba talagang subukan ito? Kumunat ang noo ni Selena. Ang mga babae ay gustong magmukhang maganda. Natural na gusto rin niyang magsuot ng ganitong uri ng damit. Gayunpaman, sa kanya. Ang kasalukuyang sitwasyon ay hindi katulad ng dati. Hindi na siya ang magandang direktor. Mula noon, o ang panganay na binibini ng pamilya Taylor. Kahit na mahigit sa 2 si Fane. Daang libong box mula sa kanyang gantimpala, na kinita mula sa kanya risking. Kanyang buhay. Hindi niya gustong gastusin ang pinaghirapang pera ni Fane sa ganitong paraan. Pumunta ka. Subukan ito sa, anong kinakatakutan mo? Tinulak ni Fane si Selena sa pagpapalit. Silid, sandali lang. Tingnan mo siyang nababalot ng dumi. Paano kung dumihan niya kami? Damit. Sa oras na iyon, natatakot ako na hindi na natin maibenta ang mga ito. Ang ganda. Galit na tanong ng tindera habang nagdidilim ang ekspresyon. Kung itutuloy mo, pagbubuga ng kalokohan, papaluan kita. Sinaman siya ng tingin ni Fane, yun. Nakakatakot na aura dahilan para matakot siya at umatras ng ilang hakbang. Ikaw ay, hindi namin hayaang subukan ang mga damit bago bumili. Ano ang punto ng pagpapalit ng kwarto? Malamig na sagot ni Fane, pagkatapos ay pinapasok si Selena sa loob. Silid ng pagpapalit, napatingin si Selena kay Fane. Parang panaginip lang ang lahat sa kanya. Ang Fane noon ay talagang ibang-iba sa dati. Pareho ba ito? Delivery boy mula 5 taon na ang nakakaraan na kusang loob na magpakasal sa aking pamilya at magpasali sa digmaan sa lugar ni Ivan para sa $1,000,000. Sa sandaling iyon, Fane. Parang napakalalaki at dominanti. Ngumiti siya, pagkatapos ay mabilis na nagbago at naglakad palabas ng changing room. Selena, ang ganda mo talaga dito. Damit, ganap na nakamamanghang. Tumingin si Joanne at nagningning ang kanyang mga mata. Kung ito ay 10,000, gayon pa man. Bibili tayo nito. All these years, walang binibili ang Fane ko sa'yo dati. Ito ay isang bagay na dapat niyang makuha. Ikaw, kung hindi dahil sa kakulangan natin sa pera, hindi mahalaga kahit na bumili ka. 10 sila.
Ito ay talagang maganda, ngunit sa tingin ko ito ay masyadong mahal. Kumunat ang noo ni Selena. Kahit na ayaw niyang makipaghiwalay dito, siya pa rin. Iminungkahi, bakit hindi tayo tumingin sa paligid kahit kaunti? Maraming tindahan. Hindi pa tayo nakaka-check out. Bilhin mo na lang kung maganda. Ang pera ay hindi problema. Samantala, pinasa sa kanya ni Fane ang dalawa pang damit. Itong dalawa. Mukhang maganda din. Subukan ito. Sandali lang. Hindi mo maaaring subukan ang damit na ito. Mabilis na kinuha ng magandang tindera ang isa sa mga damit sa kanila. Sir, ito po ay isang limitadong edisyon na damit. Ito ang nag-iisang damit sa buong bansa. Itong damit ay talagang mahal, ang presyo ay higit sa 100,000 bucks. Ito ang mahal sa aming tindahan, kaya, smack. Gayunpaman, bago siya makatapos kanyang pangungusap, binigyan siya ni Fane ng isang sampal. Anong sinabi ko kanina? Mayroon ka? Nakalimutan na. Sinabi ko sa iyo na sasampalin kita kung magpapatuloy ka sa pagbubulalas. Kalokohan. YYU? Halos ma-stroke ang magandang tindera. Anong klaseng tao iyon? Napaka-uncivilized. Naglakas loob talaga siyang suntukin. Nakakaawa ang itsura ng tindera. Nasa bingit na siya ng pag-iyak. Brat, ikaw. Daring talaga ha. Ang isang kawawang tulad mo ay naglakas loob pa rin na maging bastos. Ngayon, may nataman ka pa. Ang mga kawawang tulad mo ay hindi dapat nasa mga tindahang tulad nito. Sabi mo mayaman ka diba? Sige, maghintay ka lang. Kung hindi mo kayang magbayad. Mamaya, ako, si Sister Karen, ay hindi ka papaalisin sa tindahang ito. Si Sister Karen noon. Walang awa at madaldal. After delivering her speech, she took her iPhone and gumawa ng isang tawag. Matandang Roger, magdala ka ng ilang lalaki sa South Wing sa pangalawa. Sahig, binubuli ako. May isang kawawang lalaki na kumikilos ng walang galang sa akin. Mukha. Fane, anong ginagawa mo? Nang nasaksihan iyon, napangiwi si Selena at nag-aalalang sabi, sa tingin ko mas mabuting umalis na tayo. Hindi ko ito sinusubukan. Sila ay nakatingin lang sa amin at nagbubuga ng kalokohan. Kung hindi ko sila tuturuan lesson, hindi sila matututo. Pagkasabi nito, kinuha ni Fane ang dalawang damit. Ito ay mabuti na huwag subukan ito. Pak ito. Sa tingin ko ay tama ang sukat. Mas mabuting subukan ko. Pagkatapos, walang magawa si Selena. Napakamahal na damit. Ito ay magiging isang malaking kawalan kung binili nila ito para lang makitang mali ang sukat nito. Higit pa rito, sa pagtingin sa gawin ni Fane, hindi maiiwasan ang pagbili. Bago niya matapos subukan ang dalawang damit, marami na mga bodyguard na nakasot na nakatayo sa harap ng pinto. Samantala, si Sister Karen nakatayo din sa may pintuan, nanunuya kay Fane. Ate Karen, iyan na. Kawawang lalaki. Hehe, huwag kang mag-alala. Sanay na akong makitungo sa ganitong uri ng mahihirap. At walang pakundangan na tanga. Ipapaalam ko sa kanya ang ibig sabihin ng kalupitan mamaya. Maraming salamat mga kamaster sa walang sawang pagsusubaybay. Isang like, share, and subscribe naman dyan mga kamaster. Abangan ang susunod pang mga kabanata.